Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanay pagsisihan, kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya kung maghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwanan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay Kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minamahal na mga kapatid kay Kristo, magandang gabi sa inyong lahat. Ulit. Magandang gabi sa inyong lahat. God is good all the time. Mga kapatid, ako po'y natutuwa na makapagdiwang ng banal na misa dito sa inyong simbahan bilang bahagi ng paghahanda ng ating sarili sa pagdiriwang ng kapistahan ni San Jose. Ako po kasi ay deboto ni San Jose. Graduate ako ng San Jose Seminary. Kaya, gaya ng marami sa inyo, ako ay malapit na deboto ni San Jose. Sa ating paghahanda ng sarili para sa kapistahan ni San Jose, ngayong panahon ng Kwaresma, muli nating alalahanin ang inirerekomenda sa atin ng simbahan na ihanda ang sarili para sa pagdiriwang ng tinatawag na
Paschal Mystery. Misteryo Pascual. Kapag sinabi nating Misteryo Pascual, ito yung the passion, the death, and resurrection of Jesus na ipinagdiriwang natin kapag Biyernes Santo, Sabado Santo, at Linggo ng Pagkabuhay. So, bago tayo dumating ng Linggo ng Pagkabuhay, binibigyan tayo ng simbahan ng 40 araw para ihanda ang ating sarili para sa pagdiriwang nung Linggo ng Pagkabuhay. At ang simula nga ng 40 araw na ito ay nangyari na nung Ash Wednesday. Yan ang simula na tayo ay pinapahiran ng abo sa noo bilang pagpapaalala sa atin na tayo ay alabok at sa alabok din tayo babalik, na ang buhay ay maikli lamang at kinakailangan ng buhay na ito ay gugulin natin para sa Panginoon at sa paglilingkod sa ating kapwa. Kaya nga, sinasabihan tayo ng simbahan na ihanda ang ating sarili. Papaano natin ihahanda ang ating sarili? Sinasabi ng banal na kasulatan at itinuturo ng simbahan na mayroong 3 paraan ng paghahanda ng ating sarili. Itong 3 paraan na ito ay tinatawag ding 3 haligi ng kabanalan. Ang unang haligi ay ang tinatawag nating acts of charity, paggawa ng kabutihan. Kaya nga itong panahon ng Kwaresma, ito'y panahon ng higit na paggawa ng kabutihan. Ano ba yung mga kabutihan na dapat nating gawin? Napakarami po nating dapat gawin na kabutihan. Pagdamay sa kapwa, pagdalaw sa mga may sakit, paglilimos sa mga mahihirap. Marami tayong dapat gawin na kabutihan sa ating kapwa. Kaya nga kayo na ang mag-isip, ano ba yung mga kabutihan na dapat kong gawin para masabing ini-intensify ko ang effort ko para makagawa ng kabutihan? Acts of charity. So tandaan po natin yon. Kahit nasaan tayo, nasa palengke, nasa opisina, nasa mall, dapat gumagawa tayo ng kabutihan. Ang ikalawa na haligi ng kabanalan ay yung tinatawag nating pagdarasal. Tinuturo ng simbahan na sa panahon ng Kwaresma, dapat ang pag-iigting natin sa panalangin. More prayers. Maging conscious tayo na magbigay ng panahon sa Panginoon. Kaya nga, mahalaga para sa atin na alalahanin na kung ang ating Panginoong Hesus ay nagdarasal sa Kanyang Ama sa Langit, dapat ganun din tayo. Meron tayong dapat panahon para sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ang panahon natin ngayon ay tinatawag na the age of technology. Kaya nga naman tayo ay, affected ang buhay natin ng technology. Lahat tayo ay mayroong cellphone, di po ba? Sino ba walang cellphone dito? O lahat meron, ano? Lahat may cellphone. Lagi kayong nakatingin sa cellphone. Pagka tumunog, kuha agad ang cellphone. Bago matulog sa gabi, titingnan muna yung cellphone. Maglalaro-laro ng kung ano-ano, manonood ng kung ano-ano mga TikTok dyan. Tapos sa umaga, pagkagising, ang unang tinitingnan ay ang cellphone. Nasaan na yung panalangin, yung pagdarasal natin? Nalilimutan na, nahahalinhan na ng cellphone. Kaya nga mga kapatid, magandang alalahanin natin na ang cellphone natin ay hindi makaka-replace ng ating panalangin.
kinakailangan ng ating panalangin ay something personal that we offer to the Lord para tayo'y makipag-ugnayan sa Panginoon. So, mahalaga po yan, intensify our efforts to have time for prayer. At ang pangatlo, na haligi ng kabanalan, ay yung tinatawag nating pag-aayuno, fasting, abstinence, sakripisyo. Kaya nga magandang tanungin din natin ang ating sarili, isang linggo na ang nakaraan isang linggo na. Ano ba ang nagawa kong sakripisyo o fasting para ipakita ko na inihahanda ko ang aking sarili para sa pagdiriwang ng Paschal Mystery? Ano ba yung fasting? Alam niyo po, ang fasting, ito yung tinatawag na 1 full meal a day. Katulad nitong nakaraang Ash Wednesday, it's a day of fasting, 1 full meal a day. Yung kung ang full meal mo ay agahan, yung iyong lunch at dinner ay tigkakalahati na lang ng usual consumption mo. Iyon ang fasting. At ang tinatawag naman nating abstinence ay yung bang pagpipigil mo ng iyong sarili na huwag kumain ng karne, baboy, manok, ganun. Pero hindi naman pwede yung hindi ka kakain ng karne, baboy, manok, pero ang kinakain mo naman ay sugpo, hipon, alimango. Hindi yun, mali yung ganun. Kinakailangan tayo ay maging reasonable, na kaya nga natin kinokontrol ang ating sarili sa pagkain ng mga masasarap na ito, ay nais natin na higit na makapag-concentrate sa mga bagay na makalangit. Yung bang mga bagay na espiritual. Hindi ba tayo, mga kapatid, tatanungin ko kayo, ano ba ang mas mahalaga sa buhay natin ngayon? Ang material o espiritual? Ano sagot nyo? Ano sagot nyo? Espiritual. Ano ang mahalaga? Ang pangkaluluwa o pangkatawan? Ano sagot nyo? Hindi totoo yun. Sa totoo lang, mas binibigyan natin ng pagpapahalaga ang mga bagay na material. Ang binibigyan natin ay ang mga pangangailangan ng ating katawan, hindi ng ating kaluluwa. Sinasabi lamang natin, kasi pinalaki tayo, tumanda tayo na yun ang ating naririnig. Mahalaga ang kaluluwa, mahalaga ang espiritual. Pero in actual, hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga yan. Mahalaga sa atin ang mga pangangailangan ng ating katawan. Di ba? Yung pagkain na lang, gusto natin yung masasarap na pagkain. Marami sa atin kain ng kain, kaya ang tataba, matataba. May mga diabetes, may mga matataas ang kolesterol. Hindi po ba? Paano kain ng kain kung ano yung bawal, mas gusto, mas masarap? Sasabihin, may gamot naman eh. Ganyan ang pag-uutak natin. Utak bibe. Kaya nga po mga kapatid, pinapaalalahanan tayo nitong panahon ng Kwaresma, mas mahalaga ang espiritual. Ano ba itong mga espiritual na to? Mga bagay na makalangit na ang ating iniisip ay ang kinabukasan natin. Pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa, dapat tayo'y diretso doon sa langit. Kaya nga po mga kapatid, ang ating buhay, lagi nating tatandaan, ay maikli lamang. Kung ikaw ay, meron na ba sa inyong may 70 years old? Taas nga kamay ng mga 70 na. Taas ang kamay. Ayan, marami-rami na. Ang ibig sabihin, kapag na-reach mo ang 70, ang tawag po dyan ay pre-departure area na yan.
pre-departure area. Kaya kinakailangan maging seryoso na kayo sa buhay, na ang inyong bigyan ng priority ay ang mga bagay na makalangit, mga bagay na pang-espiritual. Di po ba? Amen! Kaya nga po mga kapatid, kapag ka na-reach mo naman ng 75 or 80, ibig sabihin yan, bonus na yan. Kaya dapat tayo lagi nagpapasalamat sa Panginoon Diyos, higit na gumagawa ng kabutihan, higit na nagdarasal, higit na nagsasakripisyo. Kinakailangan, lagi ang ating isipan, dapat doon ako sa langit sa piling ni Jesus kapag iniwan ko na ang mundong ito. Yun lagi nating iisipin. Huwag mo nang isipin na mabubuhay ka pa up to 100, 120, ganyan. Wala nang ganun. Gusto mo ba mabuhay ka 120, nakapampers ka na, tapos nakahiga ka na lang? Walang kwentang buhay yun. Kaya po kinakailangan tayo ngayon sa buhay na ito, laging magpapasalamat sa Diyos at lagi nating tinitingnan ng langit. Dahil iyon talaga ang tunay nating tahanan. Hindi ba pagka mayroong namatay, ano ang sinasabi natin? Sumakabilang buhay na siya. Ano ba yung kabilang buhay na yun? Iyon ang buhay na ipinangako sa atin ni Kristo. Ang buhay sa langit. Sumakabilang buhay sa langit. Wala ka na dito sa mundong ito, pero buhay ka doon sa piling ni Jesus, kapiling ng mga anghel at banal. Kaya po mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, ang pabaong ko sa inyo, pagninilay at pag-isipan natin, ano ba itong mga kinakailangan ko pang gawin? Paggawa ng kabutihan, panalangin, at pagsasakripisyo or fasting and abstinence. Amen?